Ako po si Attorney Israelito Torion. Ako po ang kinatawan ni Pastor Apollo Sikibuloy, and for this evening also for the former President Rodrigo Roa Duterte and for Senator Bato de la Rosa. Meron pong mensahe si Pastor Apollo Sikibuloy. Si Pastor Apollo Sikibuloy at si Presidente Rodrigo Duterte, matagal na po silang kaibigan. Since 1980s po, hindi pa po kilala si Presidente Rodrigo Duterte sa buong bansa. Sila po ay kaibigan na, kaya nga gusto niyang ipaabot sa inyo na walang kriminal na Duterte. Walang kriminal na Duterte, gaya ng sabi ni Kaipe, wala ring magnanakaw na Duterte. Kaya nga gusto niyang ipaabot ito para ipaalam sa inyo na itong kaso na ito na nasa ICC na ay may pag-asa tayo. Bakit? Bakit may pag-asa tayo? Ikwento ko sa inyo, noong March 8 po, ako po at ang aking magandang misis pumunta po sa Hong Kong kasi po pasasalamat po kay Presidente Rodrigo Duterte ng mga OFW sa kanya. And then, pagkagabi, tinawagan ako ni Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, Bobet, kami kasi ni Senator Bato, magka-probinsya kami, pareho kaming Davao del Sur. Bata pa lamang ako, kilalanan niya ako hanggang naging abogado. Sabi niya, Bobet, please, prepare a petition for certiorari for me. And then tinawagan ko si Attorney Martin Delgra. Sabi niya, Bet, pwede i-draft na lang. So, nag-draft ako. Tulong din ng aking mga kaibigang, mga kasamang abogado po sa opisina ko. Kasi po, din ako ng law school. Yung mga kasama ko po, mga professor po ng eskwelahan. So, ang ginawa po namin, habang nandun kami sa Hong Kong, nagprepara na kami ng petition for certiorari po para kay Senator Bato. Bumalik kami noong March 10, kasama kami ni Kuya Ibe. Habang nasa airport kami ni Kuya Ipe, may tumawag po sa akin. Ang request po ay baka pwede isama na si Presidente Rodrigo Duterte. Gabi na yun, towards 10 o'clock to 11 o'clock. So we had to revise our petition para nung 11 kasama na po si Presidente Rodrigo Duterte. Ang nangyari po, kasama ko ni Attorney Martin Delgra, pagpasok po sa airport, ang problema, hindi kami pinapapasok. Nagkagulo, nagkahiwalay kami ni Attorney Martin Delgra, nakapasok siya doon sa Villamor Air Base, ako, si Attorney Vic Rodriguez at si Kuya Ipe, hindi nakapasok. So ang aming ginawa, nag-finalize kami ng petition, nakaabot po, maski hindi pinapapasok yung notaryo publiko, nakita po ninyo yun. Nakipag-away pa si Ma'am Hanilet, nakipagrason pa at si Kuya Ipe para lang makapasok yung notaryo publiko. Because in law, the notary public has to ascertain whether or not the document that is to be signed is really signed by the affiant. So kailangan namin pumasok, hindi kami pinapasok. Kaya po medyo na late po tayo pero naka-file tayo by 4 o'clock in the afternoon. Ano pong ibig sabihin ito? So by 4 o'clock in the afternoon, ang Supreme Court po nagkaroon na ng jurisdiction ng kaso. So therefore, dapat sana yung ating kaibigan, ating siguro ayaw ninyo sa kanya, si General Torre, dapat sana under notice na siya na ang Korte Suprema ay hawak na po ang kaso. So, ang nangyari, minadali ng minadali, even if na-explain natin doon that under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, no, wala na pong jurisdiction ang ICC po dito. You know why? Because as early as March 17 of 2019, effective na po ang paghiwalay natin sa ICC. So ibig sabihin nito, dapat under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, the only exception is when the matter is under consideration by the ICC. And then, ang kanilang argumento is,
meron ng preliminary examination yung Office of the Prosecutor in 2018. So therefore, according to them, this is already under consideration by the ICC. I say that that is legally wrong. Why? Because if you read Article 15 of the Rome Statute, there are ways by which informations can be given to the Office of the Prosecutor. Maski si Tom, Dick, or Harry, pwede magpadala ng sulat doon sa Office of the Prosecutor and he will execute, he will initiate a preliminary examination. This does not bind the ICC. Why? Because the ICC can only be bound if the pre-trial chamber will order an investigation to look into the war on drugs here in our country. And when did the ICC do that? September of 2021. 2 years after we are already out of the ICC. Kaya nga, simple po yan masyado. Hindi ko maintindihan, ating mga experts dito sa ating bansa ay iba po ang sinasabi. Kung sasabihin nila na meron ng jurisdiction ng ICC, kung magpadala pala ako ng sulat o yung kaibigan natin doon sa Office of the Prosecutor, mag-initiate, maski sino, ng preliminary examination, under consideration na ng ICC, maling-mali po yun. Why? Because we have other avenues. We are a sovereign country. We are an independent country. The judiciary is effective and under the principle of complementarity. Therefore, the ICC should only act as a court of last resort. We are able, we are willing, we have the Supreme Court to act, and we have the ordinary courts which are functioning. So therefore, ICC has no jurisdiction in this matter. Kaya nga po, sabi din nila, yung Article 15 ng Rome Statute hindi mag-apply dito kasi hindi na tayo party. Mali din yan. Why? Because you are asserting that there is a warrant of arrest issued by the ICC. E di, siyempre, kung yan, granting for the sake of argument na meron nga kayong jurisdiction, di pwede din kami mag-invoke ng Article 15. Dapat dinulog muna sa nearest competent judicial authority. Hindi nila ginawa yun. Eto pa, if you will read the international civil and political rights, under Article 9, we have the obligation, under Article 2, Section 2, that of the Constitution, that we should follow these principles of international law. Alam mo anong nakasabi sa ICCPR? Ganon din, dapat yung akusado idulog sa korte kung para busisain kung tama ba ang kaso, kanya ba talaga yung warrant, at narespeto ba yung rights niya. Hindi lang yan. Universal Declaration of Human Rights, Article 8, Article 9 also states that an accused has to be brought to the nearest competent judicial authority. Hindi lang yan. You read 2004. Ano yun? Yung model law implementing the Rome Statute. It also states that the accused has to be brought to the competent judicial authority. Ginawa ba yan ni General Torre? Hindi! So therefore, dapat lang, hindi pa moot yung kaso natin. Maski na sa ICC pa. Bakit? Maka-order po ang Supreme Court sa mga respondents. Hoy, mali yung ginawa ninyo. You violated our basic laws. You violated the Universal Declaration of Human Rights. You violated Article 59. You violated the ICCPR. You violated the Comprehensive Model Law. So therefore, you should make proper manifestations doon sa ICC to oust the jurisdiction of the ICC. Di ba tama yun? Kaya nga, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi ni Pastor, so long as the sun rises in the east, there will be justice. Duterte! 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 Maraming salamat, Attorney Israelito Torion. At kayo naman po, mga kababayan,